Hindi dapat tumagal ng 1 taon bago mapanagot ang mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control project sa bansa. Ito ang naging panawagan ni Senator Bam Aquino kasabay ng paghikayat sa mga ahensya ng gobyerno na pabilisin ang investigasyon habang papalapit ang tag-ulan at patuloy na nararanasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasabay ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, June 8, iginiit ng senador na kailangang magkaroon ng konkretong resulta sa investigasyon ng mga questionableng proyektong ito. Ayon kay Aquino, hindi nawawala sa isip ng publiko ang issue dahil taon-taon ay nararanasan pa rin ng maraming komunidad ang matinding pagbaha. Hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control, yung panahon, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Hinimok ni Aquino ang Department of Justice, National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman na madaliin ang pagbusisi sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y irregularidad. Binigyang din niya na halos 1 taon na ang nakalilipas mula nang banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang issue ng flood control. Kaya nararapat lamang na magkaroon na umano ng resulta ang mga investigasyon at pagdinig. Mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng 1 taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. Samantala muling hinikayat ni Senator Bam ang 18 bodyguards na hindi pa humaharap sa komite na dumalo sa mga susunod na pagdinig upang maipaliwanag ang kanilang panig sa ilalim ng panunumpa. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually magiging hearing po ito and under oath mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ng senador na mahalagang maipakita sa publiko na walang sinuman ang nakahigit sa batas at dapat managot ang mga mapapatunayang nagsamantala sa pondo ng bayan. Samantala, bukod sa usapin ng korupsyon, nananawagan din si Senator Aquino ng agarang ayuda para sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Anya, kabilang sa mga dapat tutukan ng pamahalaan ang pagkukumpuni ng mga nasirang paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, lalo na ngayon na mayroon ng klase. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Ako si Jana Lubang Parungaw para sa Balitang Balita.